Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Handa ka na ba sa aking kwento? Halina't pakinggan at maaliw sa isa namang istoryang may aral na siguradong magugustuhan ninyo. Bago ang lahat, ako nga pala si Teacher Eileen, ang inyong gurong tagapagsalaysay na nagmula sa City Schools Division of Cabuyao, Laguna. Tara, simulan na natin! Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay tungkol sa paano nagkakulay ang mundo. Ito ay isinulat ni Juna Marie H. Nemes, iginuhit ni Jeriben B. Sasam, at kinulayan naman ni Neil Edward D. Diaz. Noong unang panahon, isang prinsesang diwata ang binigyan ng regalo ng kanyang amang bathala. Ito ay hugis bilog at punong-puno ng iba't ibang bagay na may buhay, at pinangalanan niya itong mundo. Unang nilikha ng prinsesang diwata ang tagakulay na sina itim at puti. Si itim ang naatasang magpanatili sa hugis ng bawat bagay sa mundo, at si puti naman ang kumukulay. Ngunit, napansin ng prinsesang diwata na parang may kulang. Wika niya, "Ano kaya ang kulang sa iyo? Alam ko na, dapat magkaroon ka ng iba pang kulay." Kaya nilikha niya ang bagong mga tagakulay. Ito ay sina dilaw, bughaw, luntian, pula, kayumanggi, dalandan, at ube. Bawat isa sa kanila ay binigyan ng responsibilidad. Si dilaw ang palaging kumukulay kay Haring Araw upang mapanatiling maliwanag ang kapaligiran. Si bughaw ang kumukulay sa katubigan at kalangitan. Kay luntian naman ang mga dahon ng mga puno at mga halaman. Si pula ang kumukulay sa lahat ng mga bunga ng puno ng mansanas, kaya sobrang sarap at tamis ng mga ito. Si kayumanggi naman ang kumukulay sa kalupaan. Si dalandan ang kumukulay sa iba't ibang mga bulaklak at sa mga dahon ng puno tuwing taglagas. At si ube naman ang kumukulay sa mga sariwang gulay at prutas tulad ng talong at ubas. Dahil sa mga bagong tagakulay, ay nagkaroon ng buhay ang lahat ng bagay sa mundo. Isang araw, kinausap ni Prinsesang Diwata si Puti. Wika niya,
Huwag mong hayaan na makulayan ng iba ang mga ulap, lalong-lalo na ni kulay itim. Sapagkat hindi maganda ang mangyayari. Dahil sa inggit ni itim sa mga bagong kulay, naisipan niyang haluan ang mga ulap ng kulay itim. Kumulog, kumidlat, at biglang bumuhos ang malakas na ulan na nanggagaling sa mga ulap. Nabura ang mga kulay ng lahat ng bagay sa mundo at unti-unting dumilim ang buong paligid. Sa pagkawala ng lahat ng kulay, naipakita ni Prinsesang Diwata kung ano ang mangyayari kapag kulay lamang ni itim ang mangingibabaw sa mundo. Patawad po, Prinsesang Diwata, pakiusap ni itim. Naawa si Prinsesang Diwata at upang di na mainggit pa si itim, inatasan niya itong kulayan ang kalangitan tuwing gabi. Gumawa rin si Prinsesang Diwata ng panibagong kulay na mula sa bukang liwayway at ito ay si Indigo. Sa tulong ni Indigo, ang lahat ng tagakulay ay nagkaisa upang muling maibalik ang liwanag at kagandahan sa mundo. Lumikha sila ng isang bahaghari upang maibalik ang kulay ng mundo. Ito ay nagsisilbing paalala na ang bawat unos ay kayang lampasan. Mula noon, namuhay na ng masaya ang mga tagakulay, nagkakaisa kahit nagkakaiba. At dito nagtatapos ang aking kwento na may pamagat na paano nagkakulay ang mundo. Mga bata, nagustuhan niyo ba ang aking kwento? Halina't sagutin ang aking mga katanungan. Narito ang mga gabay na tanong. Una, ano ang pamagat ng kwento? Pangalawa, ano ang iniregalo ni Amang Bathala kay Prinsesang Diwata? Pangatlo, ano ang itinawag ni Prinsesang Diwata sa iniregalo ni Amang Bathala? Pang-apat, ano ang hugis ng mundo nang ibigay ito kay Prinsesang Diwata? Pang-lima, ano ang nangyari nang nahaluan ng itim na kulay ang mga ulap? Pang-anim, ano ang nilikha ng iba't ibang kulay upang maibalik ang kulay ng mundo? Mga bata, ang mundo noon ay may dalawang kulay lamang.
itim at puti. Ngunit paano kaya ito magkakaroon ng iba pang kulay na magbibigay ng buhay sa lahat ng bagay sa mundo? Sa kwentong ito, may ipapakilala ang iba't ibang kulay. Ito rin ay maghahatid ng aral kung paano tinanggap ni Itim ang mga pagbabago sa mga bagay na kanyang nakasanayan. Mga bata, hanggang dito na lamang ang aking kwento. At nawa ay may bago kayong napulot na aral sa kwentong aking binasa. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Thank you for watching! Kung may mga kwento pa kayong nais na pakinggan at mga lesson na gustong matutunan, mag-like and subscribe lamang sa aking YouTube channel at huwag kalimutang i-click ang notification bell button para mas lagi kayong updated sa aking mga video lessons at kwentong pambata na i-upload. God bless everyone!